Mga kababayan, wala pa rin pong update kaya patuloy pong umiinit ang usaping or isyong ito sa BSKE. Napakarami kasing postponement ang naganap eh. Tingnan po natin. Okay mga kababayan, bago lang po tayo magtuloy-tuloy, meron lang akong babasahin dito bago natin talakayin muli, no? Mga postponement. Ito sila, no? The November 2016 barangay and SK election were postponed to May 2018 and the following election was scheduled for May 2020. Then every 3 years thereafter. So yung BSK po dapat noong 2016 ay na-postpone na. No, ginawa po nilang May 2018. Tapos dapat ang kasunod ay year 2020, 2 years lang, no. Gumawa po ulit ng batas, yung dapat na 2020 na kasunod ay ginawa po year 2022. So dapat po meron na pong schedule ng BSKE 2022, no, yung huli natin binanggit, no. Pero itutuloy ko muna itong babasahin ko, maiksi lang ulit ito para pakita sa inyo na hindi po aking galing ito tinatalakay lang natin ito, no. Postponement to December 2022, yung dapat na 2020, you know. On September 30, 2019, the Senate of the Philippines passed a bill postponing the date of the barangay and Sangguniang Kabataan election to December 5, 2022. Ito na yung 2022, no? Ayan. The House of Representatives followed suit on November 4, 2019. Both bills were consolidated into one bill on November 11, 2019. The bill was signed, si Tatay Diggs pa nito, si Duterte pa, no? Signed by President Rodrigo Duterte on December 3, 2019. Diyan na po pumasok yung 2022. Ngayon naman, di naipasa na yung 2020 dapat na BSKE. Nagsulong na naman pong muli. Meron kasi mga mambabatas niya na nagpapile. Kaya nagkakaroon po ng postponing or postponement. At siyempre, ipapasa yan sa legislative o sa mga houses. Unang-una sa Kongreso, kung saan nandoon ang mga mambabatas. At nagsulong na naman po muli itong Kongreso, no? 2022 dapat na gagawin na namang 2023. At naipatupad nga po yung batas na yan. Ito na po yung Republic Act 11935. At dahil nga naipatupad itong Republic Act 11935 ay hindi na naman po natuloy yung dapat na 2022 na pinirmahan ni Duterte. Then sumunod nito, dito na po pumasok si Attorney Makalintal. Meron po mga nagtatanong, sino po ba yung Attorney Makalintal na yan? Si Attorney Makalintal po ay isang election attorney, no? So meron po siyang parang trabaho, binabantayan kung nararapat ba yung mga nagaganap o yung mga pangyayari sa mga eleksyon. So meron siyang karapatan na magpetisyon. So nagpetisyon nga po itong si Attorney Makalintal. After po niya magpetisyon, siyempre pinasa sa Korte Suprema, pinag-aralan ng Korte Suprema yan. At noong June 2023, inaprubahan or dineclare ng SC or Court Supreme na yung batas na nag-postpone sa 2022 na BSKE, ginawang 2023 ay isa nga pong unconstitutional. Pero ganun pa man, no, inallowed po ng SC. Kumbaga, sige, ituloy nyo yung 2023 nyo na ginawa yung batas. Pero yung mananalo ng 2023 ay magiging 2 years na lamang po ang kanilang iuupo. Ibig sabihin, 23, 24, 25, kumbaga yung kanilang ruling ang sinunod. No? Inalaw na lang nila yung 2023 na yun. So, ibig sabihin, yung mga nahalal ng 2023, alam na nila kung hanggang saan yung susunod
na re-election. Ibig sabihin yung 2025. Pero heto na naman po sila, ang mga mambabatas. Nagsulong na naman ng batas para i-postpone ang 2025. Ito na po yung mainit na natin pinag-uusapan ngayon, pinagtatalunan ngayon, kung matutuloy pa ba ang 2025. Kasi ayon sa kanilang proposed bill ay gagawin na lang sa November 2, 2026. Napakailang beses na palang pag-postpone ito. Simula noong 2016, ginawang 2018. Yung 2018 natuloy yun. So, dapat noon 2018, ang sunod ay 2020 dapat, pero pinospone po uli, no, ginawang 2022. Yung 2022 hindi natuloy dahil pinospone, ginawang 2023. Natuloy ang 2023 pero unconstitutional, deklarado ng Supreme Court, petisyon ni Attorney Makalintal. So inaasahan, sabi ng Korte Suprema, 2025, ituloy ang 2023 at hanggang 2025 lang. Incumbent, 2 years lang iniupo. Pero kung titignan nyo, no, simula noong 2018, siyempre, merong naupo nun. Sa kakapospone, na-extend yung kanilang pag-upo, no, 18. Simula 18, 19, 20, 21, 22. So 23 na pala sila hanggang sa kasulukuyan nagsiservisyo. No? So kung matutuloy 2025 o 2026, anong problema? Kung ikaw naman po ay isang barangay official na malakas ka sa iyong barangay, maganda ang iyong pamamalakad, sino bang iboboto? Di ikaw pa rin naman. Kung hindi naman, kung hindi ka naman alam mo sa sarili mo hindi ka okay, alam mo yan sa sarili mo, no? Mawalang galang na po. Kung ikaw sa sarili mo na alam mo wala sa loob ng 5 years na yun dahil na-postpone na paulit-ulit at wala kang nagawa. Kaya merong marami ang mga mamamayan nagsabi, tuloy na lang yan sa December 1, 2025 kasi itong nakaupo sa amin ay walang ginagawa. Biruin mo 5 years na pala simula ng 2018. Dapat napakarami mo nang nagawang proyekto niyan na ipatupad ng mga sa iyong mga plataforma. 'Di ba? So, andyan na po yung mga katanungan pa rin natin sa ngayon. July na. At inaasahang magkakaresulta nito. Pero yung resulta, hindi pa rin natin alam kung pipirmahan ba ni PBBM o hahayaan na lang lumipas ang 30 days at maging ganap na batas or veto. Alam nyo kasi sa mga nangyari postponement doon, kasi unang batas na pinirma ni PBBM ay yung 11935 na nag-postpone sa 2022 ay unconstitutional pa. Kaya sabi nga nila kung pipirmahan ulit yan at ma-declare na naman na unconstitutional, strike 2. Pero sabi nga ng mga senador, hindi. Ituturing ito ng, kahit mayroong mag-petition dyan, ituturing na ito ng Supreme Court na nasa batas kasi bukod sa pinospone ay nagbago kami ng fixed term na. Sabi nila, fixed term na ito, no, matutuloy sa 2026 at magiging 4 years na, 3 termino. Ayun na po yun. Ang tanong kung halimbawa matuloy na nga sa November 2, 2026, hindi na kaya mababago? Hindi na kaya mababago kasi 2026 natuloy, halimbawa 26, 27, 28, 29, 30, 4 na taon o re-election 2030. Sa palagay nyo yung 2030 hindi na naman mapupospone? Tanong ko po, mapupospone o hindi? Na-advance lang natin kasi sa mga nangyari 2016, naurong. Mag-comment po kayo. Yun ang magiging hintay ko mga sagot nyo rito. Mag-update na lang ulit tayo sa mga bago dito. Share nyo itong video and subscribe. Importante ang boses nyo rito. Kahit hindi tayo gumagawa ng batas, pero tayong boses para magsalita. Karapatan natin yan. Kasi mamamayan. Pag-comment, yung magandang comment, para mananatili dyan sa content na ito. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Asahan ko. God bless po sa inyo lahat.